Okay, last Sunday, ayan tuloy, last Sunday. Nung last meeting natin, di ba pinag-usapan natin yung pagpapatanggap sa Panginoon? Kasi kailangan nating tayo mismo, mayroon tinatawag na assurance of our salvation. Kapag sinabi nating assurance of salvation, yung alam mo na ligtas ka. Kasi baka mamaya matagal ka nang nagsisimba, tapos nung tinanong ka, kung ikaw ba'y sakaling mamatay, alam mo kung saan ka pupunta. Hindi nga eh. Diba, ang tagal-tagal mo na, tapos hindi pa nga, yung tanong na yon. So, ngayon, naunawaan natin na John 1:12, ano sabi ng John 1:12? Okay? Naku, dapat kabisado nyo na yan ha. Okay, kasi dapat minamaster nyo yung mga salvation verse. Okay? So, John 1:12, ang sabi doon, but as many as received Him, okay, anong ginawa? Ano daw ang ginawa doon sa lahat ng tumanggap sa Kanya at nanampalataya? Okay, pinagkalooban. Okay? Sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Okay, verse 13. Bakit sila naging anak? Anong klaseng kapanganakan yon? Okay. Okay. So, ibig sabihin, yung birth na tinutukoy doon ay hindi physical, kundi spiritual. Okay? So, kailangan alam natin yung mga verses na may kinalaman sa pagiging born again. Okay? So, ibig sabihin, nung sinabi ng Panginoon na pinagkalooban, hindi sinabing pagkakalooban. Okay? Yung pinagkalooban na sila, lahat ng tumanggap at nanampalataya, so ibig sabihin, ligtas ka. Tapos, ang sabi din sa John 3:16, okay? So, yung mga sasampalataya ay bibigyan ng buhay na walang hanggan. Romans 6:23. But the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So, ang susi pala ng kaligtasan, sino? Okay, si Jesus Christ. Okay? So, this time, dahil kayo ay tumanggap na sa Panginoon, no, nakatutuwa sapagkat sa laki ng grupo din natin na nagte-training na, mga Kristiyano na, no? Pero nakatutuwa ay meron siyam na tumanggap sa Panginoon. Okay? Nung last meeting natin ay merong siyam na tumanggap at naging malinaw sa atin yun mga kapatid na ang pagtanggap sa Panginoon ay isang pasya ng puso na kilalanin siya bilang Panginoon. Kaya lang, pagkatapos mong tanggapin ng Panginoon, ang kasunod na nun mga kapatid ay hindi yung tanggapin uli ang Panginoon. Ang kasunod na nun ay lumago na tayo. Okay? Merong isang nagsabi, no, hindi ko lang nalaman kung sino yung nagsabi nito, pero nung nabasa ko, ang isang taong ligtas na ay nagsisimulang makipaglaban sa kanyang kasalanan. Okay. So, isa daw sa, kumbaga, ang sanggol, pagkapanganak niya, ang normal at natural na mangyayari, ano yun? Maghahanap siya ng gatas, di ba? Mauuhaw siya, no? Yun normal na sa buhay niya yun. Ganon din daw ang isang totoong tumanggap kay Kristo. Magkakaroon siya ng tinatawag na pakikipaglaban. Now, i-describe ng author na yon nang sabi, yung pakikipaglaban daw ng isang bagong mananampalataya sa kasalanan ay singtindi daw ng pangalawang digmaang pandaigdig. World War II. No, ganun daw katindi yun. Pero bilang bagong mananampalataya, siyempre, hindi natin naiintindihan yon. Tama, di ba? Hindi natin alam na ganon. Sabihin, pag naging Christian ako, pag ipinanganak akong muli, dadami problema ko. Hindi pa nila alam yun. Pero kita nyo, habang nag-grow tayo, napapansin natin, ang hirap talaga ng pakikipaglaban natin. Tama? Di ba, no? Marami tayong pakikipaglaban na kinakaharap ngayon. Pero, bago natin pag-usapan yung paano tayo magiging matatag, okay, kailangan ko munang i-review sa atin ito, yung mga ilang tips na sa training natin. Dapat, dinidevelop na natin yung Bible reading natin. Okay? So, mainam na makapagsimula tayo sa aklat ng New Testament. So, unahin natin yung gospel. So, ang gospel o yung mabuting balita ay binubuo ng 4 na libro. Okay? Ano yung unang 4 na yon? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Okay?
kailangan maging familiar tayo sa kwento ng ating Panginoong Hesus. Okay, so mamaya kakamustahin natin yung ating mga Bible reading. Okay? So magkakaroon tayo ng sharing. And then, pangalawa, yung pag-journal natin. Okay? Ang palatandaan at senyales ng isang disipulo, okay, ay meron siyang tinatawag na 3 B. Ano yung B? Number 1, ang isang disciple natin ay merong 3 B. Ano yun? Nalimutan nyo na? Tama. Ano yun? Bible. Okay. Ayan. Okay. Ballpen. At saka? Hindi. Book note. Ayan. Pinilit lang natin yan para 3 B talaga, no? Okay. So, 3 B yan. So, ibig sabihin, kasama yan sa training natin, mga kapatid. Kaya, yung mga kanginang pinakita ko dito ano tawag dito, yung pinaka-skeleton ng pagtatayo natin, kasama sa training, mga kapatid, itinuturo natin yung basic. Dahil hindi lamang natin pinifeed yung isipan natin. Ano ngayon? Kung alam mo yung 3 B, di ba? Sisigaw ka, Bible! Di ba? Ano yung pangalan? Bible pen. O, di ba? Kabisado mo, ikaw na hindi naman nakikita sa'yo yan. Pupunta ka ng church, wala kang dalang kahit anong B. Di ba? So, bali wala yung nalalaman. So, kasama ng training, kaya kayo din dito, yan, may mga Bible kayo, may notebook kayo, may ballpen kayo. So, ibig sabihin, yun din ang gusto nating makita sa mga isinesel group natin. Okay? So, nakatutuwa kasi meron akong 5 napatanggap sa Panginoon. Ako lang yon, ewan ko yung mga ibang kabataan. Yung isang napatanggap ko doon, on the spot, kasi medyo napansin ko, mabilis siyang umunawa Kasi mataas yung grades niya, at nakita ko, nasa top siya. Kaya sabi ko, mukhang madaling umunawa ito. So, ang nangyari ngayon, on the spot, pagkatanggap niya sa Panginoon, inintroduce ko na agad ang devotion. Okay? So, binigyan ko siya ng Bible, binigyan ko siya ng ballpen, at binigyan ko siya ng devotional notebook. Okay? Now, dito sa devotional notebook natin, mga kapatid, importante yung pag-journal natin. Okay? Isinusulat natin yung mga bagay na sinasabi sa atin ng Panginoon. Okay? Now, sa devotion natin, ito yung mga dapat na sagutin natin. Okay? Pag nagbasa tayo ng Bible, and then i-journal natin, number 1, what is the Lord speaking to me? Ano yung tinutukoy dyan? Okay, message. Okay? So, what the Lord is speaking to me? What is the Lord speaking to me? Number 2, what is the Lord promising? Ano yung mga ipinapangako niya sa akin magmula dito sa verse na binabasa ko na ito? Okay? So, number 1, message, promise. Number 3, okay. Ano naman daw ito? Command. What is the Lord telling me to do? Okay? Doon sa binabasa natin, tsak merong gustong ipapagawa sa atin ng Panginoon. Okay? Doon sa aking devotion kaninang umaga, nakita ko lutang na lutang yung command ng Panginoon. Okay? Lutang na lutang. Isulyapan ko sandali. No? Ako ay nasa 1 Corinthians na nasa chapter, 10. At chapter 11 na pala ako. Doon pa lang sa kauna-unahang verse, nakalagay doon, follow my example as I follow the example of Christ. Okay? Tamang-tama din, pinapakinggan ko yung mentor ko kaninang umaga. Ang sabi niya, ang 3 role ng cell leader. Number 1 yon, exemplify disciple. Parang exemplify Christianity. So, ibig sabihin, dapat pala, ipakita ko sa mga dinidisciple ko, anong ibig sabihin ng disciple? May 3 B, okay? Paano nagpe-pray? Hindi lang itinuturo. Kaya nga yung yung devotion ko, sabi ko, wow. Sabi ko, Panginoon, nakakonek ka. Okay, so ang command sa akin, kailangan, sabi ang nilagay ko doon, yung mga bagay na gusto kong makita sa kanila, dapat makita nila sa akin. Yun yung message sa akin ng Panginoon. Okay? So, command. And then, pang-apat? What is the Lord cautioning me about? Ano naman yun? Warning. Okay? Warning.
Ako, ang nakita kong warning doon, puro turo, alagawa. Baka mamaya, puro ka lang, magaling kang magturo, no? Magaling kang mag-command, baka mas magaling pa silang mag-visitation, baka mas magaling pa silang, mag-house to house. Okay? Pero ako, parang nandun lang sa opisina, o gawin mo to, puntahan mo yon. O dapat ganoon, dapat pinupuntahan mo, nag-e-effort ka rin. Samantala ko, walang effort. Okay? So, yun yung mga nakita ko kanina, nung nagbabasa talaga ako eh. What is the Lord cautioning me about? And then number 5, how can I apply this word practically? Okay? Practically to my life. Okay? How can I apply? So, ang pinag-uusapan na dito is yung application. Okay? Ngayon, sa una, kailangan ma-master natin to na kahit wala na tayong kopyang ganito, alam natin yung pattern. Okay? So, hinahanap natin, ano ba ay message ng Panginoon? Teka, ito yata yung promise niya. So, ginagamit natin yung mga keyword na ito. Message, promise, command, warning, and then application. Okay? So, yan yung mga isinusulat natin sa ating pag-journal. Now, kasama yan sa iti-training natin, ha? Okay. Yung mga ipatatanggapin nyo sa Panginoon, okay? Kailangan, iyan din ang mga ibinababa natin sa mga estudyante natin. Alam nyo, kaninang umaga, merong, kasi yung office namin, yung student center, ay nasa likod lamang kami ng simbahan ng Catholic. Napaka-active nung Catholic Church doon. Tapos, nababalita-balitaan nila, sabi nila, ba't paparami yung mga batang nagpupunta rito? Hanggang sa tinatanong nila, ba't puro bata yun nandyan? Anong ginagawa nila dyan? Parang ganun. Tapos, nung nakausap ko kaninang umaga yung isang hermana nila ron, no? Paglabas ko ng gate na ganyan, sabi na, anong relihiyon nyo? Ganun, tanong sa akin. Sa akin, hindi ko ngayon maisip kung isasagot ko, relihiyon. Christian. Pag sinabi ko naman Christian din sila. No? O, sinabi ko na lang, born again Christian. So, kasi yun naman talaga, di ba? Dapat born again tayo. Ang unang tanong niya, yun ba yung kaparehas kay Brother Eddie? Sabi niya gano'n. Sabi ko, iba ho yung pangalan, pero pare-pareho po kaming Christian, born again Christian. So, bakit puro bata? Sino ang pastor niyo dyan? Sabi niya, ako po. Bata ka rin. Sabi ko, hindi naman sobrang... Sabi niya, bata pa. Kaya lang, hindi na ako magtataka. Ano siya, halos 80 plus na siya. Kaya batang-bata talaga ako doon. No? Pero kung kayo magtatanong sa akin, hindi na ako bata. Di ba? Pero ang point ito, nagtatanong siya. Hanggang sa isineshare ko ngayon yung kung anong ibig sabihin nung yung ginagawa namin doon, yung values. Bakit puro kabataan dyan? Magtatayo ba kayo ng simbahan? Sabi ko, student center. Hanggang sa alam niyo mga kapatid, na-share ko yung campus vision. Bili mo doon sa Hermana Mayora nila. Na-share ko yung vision. Sabi ko, sabi niya, wow, oo nga no, yung mga, anong gagawin niyo dyan? Nagre-recruit kayo dyan para maging member. Actually, hindi naman ho yun ang habol ho namin, magkaroon ng member eh. Yung mabago lang po yung atmosphere ng eskwelahan natin, yung mga estudyante, di marunong mangopya, masayang-masaya na ho kami. Naku, napakaganda naman ang layo ninyo. Di medyo inano ko rin. Kasi tuwing Martes ng gabi, meron dun sa kanilang parang mga charismatic. Alam niyo po, natutuwa din ako dun dyan sa grupo nyo kasi may mga nagpa-Bible study at nadidinig ko, nagpapasalamat sila sa Panginoong Jesus. Oo, yung mga nanay naman. Sabi ko, kami naman mga kabataan. So, alam niyo yun, ang sarap kasi yung na-share ko rin. Okay? So, importante mga kapatid, teka, ba't ba ako napunta roon? Okay. So ngayon ganito, balik na tayo doon sa ating pag-uusapan. Yung Devo natin, yung journal, yung Bible reading. Okay? So ngayon, this time, dahil tumanggap na tayo sa Panginoon, kahit kabisado natin yung mga training, alam natin yung mga ituturo natin, merong isang bagay na laging nagbabagsak sa atin. Sabi nga nung mentoring sa amin, nung last Thursday din, hindi yata yung last Thursday yon, pero may mga bagay na sumisira, nagpapabagsak, nakapagpapa-out of focus. At ang number 1 na nakakapag-out of focus ay ang kasalanan. Okay? Yung kasalanan na ito, kapag nangibabaw sa atin, kahit gaano pa tayo katalino, nagugulat tayo, ginagawa tayong basahan. Okay? So, paano tayo magtatagumpay? Paano tayo magiging matatag? Okay, 5 bagay. 5 bagay lamang.
Okay, buksan natin ang Bible natin. First, Romans 13:14. Romans 13:14. Romans chapter 13 and verse 14. Okay, sabi dito sa English, sabi dito, rather, clothe yourselves with the Lord Jesus Christ and do not think about how to gratify the desires of the sinful nature. Okay, sa Tagalog? Okay. Number 1, huwag paglaanan ang laman. Okay? Sabi dito, do not gratify. Anong ibig sabihin ng gratify? Yung parang pagbibigyan mo siya. No, yung bang parang yung hilig niya. Kasi merong sinabi sa Bible, upang sundin ang masasamang hilig nito. Okay? So, wag daw nating i-gratify, mga kapatid. Okay, yan po yung number 1. Huwag paglaan ang laman. Nang lahat ng mga kasalanan sa laman, katamaran, katakawan, 'di ba? Yung lust, kasama 'yon. Okay? So, wag daw natin doon ilagay yung isipan natin. Okay, nakarugtong sandali niyan, ano? Pwede ba nating buksan ang Bible natin sa Colossus? Colossians chapter 3 and verse 2. Colossians chapter 3 and verse 2, set your minds on things above. Okay? Anong sabi sa Tagalog? Ituon ninyo, ano? Yun, yung mga bagay na panlangit. Kaya lang minsan sa kabataan, pag sinabi mong panlangit, ang corny naman nun. Diba? Kung iisipin mo, ano yung mga panlangit na yon? Actually, hindi lang yung mga words na panlangit ang gagamitin natin. Pag sinabing panlangit, yung ikaw mapagpatawad, di ba? Yung ikaw cool kasama, hindi ka mapamintas. Iyan yung mga panlangit yan eh. Yun yung mga dapat nating isipin. So, huwag paglaanan ang laman. Okay, number 2. Isipin na ikaw ay patay na sa kasalanan kay Jesus. So, bilang tumanggap sa Panginoon, mga kapatid, no, ito yung pwedeng pangalawang dapat ibinababa din natin sa kanila. Okay? Isipin na ikaw ay patay na sa kasalanan kay Jesus. Okay, Romans chapter 6. Romans chapter 6, verses 6 to 13. Roma 6 and verses 6 to 13. Yes, 6 hanggang 13. For we know that our old self was crucified with Him so that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves to sin, because anyone who has died has been freed from sin. Okay? So, from verse 7 pa lang yun, nakita natin. Verse 8, kayo nga. Okay. Then, sige, tuloy. Okay, hanggang 13. That He died. Okay, minsan at para kasi okay. 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 Now, ano yung sinasabi diyan na ituring nyo ang sariling patay na? Anong ibig sabihin nun? Sa mga material possession, di ba? Yung mga karugtong ng kapag pinagbigyan mo, nauuwi ka sa kasalanan. Okay? Ngayon, pag sinabi nating mga kapatid, yung isipin nating tayo ay patay na, yung dati nating ginagawa, ay teka, wala na to, hindi na dapat to.
nagiging reminder sa atin, mga kapatid, yung nangyari sa atin. Okay? Na tayo ay patay na kung teka, hindi ko pala dapat na ito ginagawa. Okay? So, isa pa, buksan natin sa Colossians chapter 3. Okay, yung kanina. Colossians chapter 3. Okay, sunod-sunod din yan no? Yung kanginang binasa natin from verses 1 hanggang 10. Since then, you have been raised with Christ. Set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. Okay? Huwag daw dun sa mga bagay tungkol sa mundong ito. Verse 3, for you died, ayan sapagkat ikaw ay namatay na, and your life is now hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, appears, then you will also appear with Him in glory. Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature. Anong ibig sabihin ng put to death? Okay? Kung halimbawa, medyo meron pa tayo, ano-ano yung mga ipuput to death? Number 1, sexual immorality. Kung nung hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon, ay may mga ganyang bagay sa atin, ibig sabihin, put to death. Anong ibig sabihin ng put to death? Pinapatay mo siya. Okay? No? Ibig sabihin, bagamat meron pa, kasi tingnan nyo dahil sa physical na katawan natin, talagang minsan tawag dito yung nabubuhay no? Because of that, yung old nature natin, itong katawang lupa. So, anong gagawin natin? Hindi natin siya pagbibigyan. Halimbawa, gusto daw nating mamatay ang isang aso. Anong gagawin doon sa aso? Huwag mong pakainin. Itali mo lang siya, tapos huwag mong pakainin. Diba? Ano mangyayari sa kanya? Unti-unting mamamatay yun Diba? So, ibig sabihin ng put to death, patayin ninyo unti-unti. Kaya nga, sabi, huwag ninyong i-gratify. Okay? So, ituring nyo ng patay na. Okay? So, yun mga kapatid, yung mga kasalanang meron tayo, hindi tayo dapat binabagabag niyan. Okay? Halimbawa, sige nga, tingnan natin uli, ano yung mga kasalanan na yon? Sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry. Because of this, the wrath of God is coming. You used to walk in these ways in the life you once lived. But now, you must rid yourselves of all such things as this: anger, rage, malice, slander, and filthy language from your lips. Do not lie to each other, since you have taken off your old self with its practices, and have put on the new self, which is being renewed in knowledge in the image of its Creator. So ano yung makikita natin dito? No? Unti-unti nating ginugutom, pinapatay, hanggang sa unti-unti na siyang mawawala. Ngayon, ano ang point ko mga kapatid? Huwag nating hayaan na yung mga kasalanan natin, no, yung pinagbibigyan nating duru-duruin tayo nito. Yan ba ang Kristiyano? Di ba? Kasi meron naman talaga Pero dapat, ano ang trato natin? Sabi nga ni Maricel Soriano, di ba, yung dating palabas niya doon sa alcohol, ano sabi doon? Ang mikrobyo, hindi binibaby, pinapatay. Di ba? Kasi gamit yung alcohol di ba? Napanood nyo yung patalastas na yun. Di ba? Ang mikrobyo, ganun din. Sa buhay natin, yung kasalanan, hindi binibaby yan, pinapatay. Meron talaga, meron. Kaya lang pinapatay. So, dapat ganun ang mindset natin. Number 1, huwag paglaanan. Number 2, isipin mong patay ka na. Kaya yung mga bagay na yun, oy, teka, dapat ka nang mamatay. Kasi, hindi ka bagay sa akin Kaya dapat unti-unti ka nang mawala. Okay? So, yung mindset natin na ganun, mga kapatid. Okay, next. Kasi, sandali, Alam nyo, sa pagpapatuloy natin, ang kasalanan, hindi naman tayo aalokin nito sa kalagitnaan ng marami tayong mga kasamang Christian. Halimbawa, ganito, kunwari, isa sa inyo, biglang magmumura. Hindi nyo magagawa yun. Lalo na dito, 3 pastor yung nandito sa inyo, tapos magmumura kang bigla. Hindi mo magagawa yun Ang kasalanan nagagawa pag nag-iisa na. Di ba? Kaya ngayon, ano ang importante? Marunong tayo, alam natin yung katatayuan natin. Ano yun? Number 1, teka, hindi ko dapat pagbigyan yun Pangalawa, teka, patay na ako Sa panahong nag-iisa ka, dapat yung mindset, kaisipan ikaw lang yun
Okay? Dahil ikaw mismo, tayo ang tatargetin ng kaaway. Number 3. Okay? Pag mayroong kasalanan, ipahayag sa Diyos. Okay? Mananampalataya na tayo. Christian na tayo. Okay? Itong verse na ito ay nakakonteksto sa atin. 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Okay? Yun ang sabi sa 1 John 1:9. Ngayon po, teka, mga kabataan, dahil part po ng training ninyo, alam niyo ba nung high school ako, tulad nung nasabi ko nung last training natin, yung mga verses na yun, yung mga salvation verse, John 1:12, Romans 3:23, Romans 5:12, no? Romans 3:10, Romans 3:7, kinabisado kong lahat yun. Okay? Hindi naman sa isang araw lamang. Pero alam mo yun, dahil alam mong kailangan mong i-share to, dapat ikaw mismo alam. Kasi baka makaharap ka ng ibang relihiyon, nakikipagdebate ka lang sa pamamagitan ng logic, hindi sa pamamagitan ng Word of God. Okay? So, importante mga kapatid, back up ka ng Word of God. Ano ang sabi ng Hebrews chapter 4 and verse 12? For the Word of... Okay, tama. Sige, sige. Kabisado mo? Pero anong sinasabi doon? Okay. Magkabilang talim. Di ba? Ang pagkakasabi pa doon sa una, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Di ba? Parang joy. Di ba? Talagang... Di ba? Ibig sabihin, ang point ganito, no? Kapag yung salvation ang pag-uusapan, dapat ang backup mo, Word of God, hindi logic. Kasi ang logic, paano? Naniniwala ba kayo dito sa mundo? Sa dami ng tao, marami talagang magagaling sa logic. Kaya minsan, alam nyo, may mga taong mahihilig sa debate. Kasi logic Pag hindi na nila maintindihan sa Word of God, dadaanin na lang sa logic. Ang logic, ang utak ng tao nagfe-fail. Pero ang Bible lang sabi, ano yun? Langit at lupa lilipas, pero ang salita ng Diyos hindi. So, dapat back up yung atin. Ngayon, ganun din sa ating, yung bagong buhay na meron tayo. Anak ako ng Diyos, righteous ako, malinis ako sa harapan ng Panginoon. Ang tanong ko, anong back up mo? Baka mamaya makasampal ka lulugo-lugo ka na. Ako, Christian ako, punta na ako na impyerno. Bakit? Hindi ka back up ng salita ng Diyos Di ba? Pero pag back up ka ng salita ng Diyos, alam mo ang dapat gawin sa kasalanan. Pag nagkasala, anong dapat gawin? Ipagtapat kay Lord. Okay? I-confess natin sa Kanya. 1 John 1:9, no? Kung ipapahayag natin. Okay, number 4. Lumakad sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Okay, lumakad sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Galatians chapter 5. Galatians chapter 5, 16 to 25. So, anong ibig sabihin ng lumakad, no? Sa gabay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Galatians chapter 5, 16 to 25. So I say, live by the Spirit, and you will not gratify the desires of the sinful nature. No, tingnan nyo, no? Kapag daw pala tayo nabuhay sa Espiritu, no, hindi daw natin mag-gratify. Okay? Kanina ang sabi, do not gratify. Huwag mong pagbibigyan. Ngayon, ang susi pala, pag tayo nabuhay sa banal na Espiritu, never mong magagratify Okay? 16 sa Tagalog. Okay, 17. Okay. Now, anong ibig sabihin nito mga kapatid? No? Lumakad sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Yung isipan natin, hayaan natin ito'y mapuno ng mga bagay na patungkol sa Panginoon. Okay? Kasi ganito lang naman yun Kapag halimbawa, alam niyo yung LSS? Yung Last Song Syndrome. Yung pag meron kang nadinig, Last Song Syndrome. So, ibig sabihin, pag may nadinig kang musika, ngayon, usong-uso yung mga kandidato, di ba? Di ba? Minsan ba naman naiinis ako kasi nung nasa jeep ako,
Ang pumapasok sa isip ko, yung kanta nung tumatakbong mayor sa amin, saka yung pangalan niya. Sabi ko, ano ba yan? Pinipilit ko alisin habang yun yung pumapasok, kantang nasa isipan kong ganon. Ang ibig ko sabihin, pinanyiwa. Doon pa naman sa lugar namin na yon, kaya paulit-ulit yung mayor na yon. Kasi baluarte yun ng isang mayor. Kaya ang ginawang strategy ng isang tumatakbong mayor, doon pa ikot-ikot at doon pa humihinto sa tapat namin. Kasi nga, di ba, simbahan nyo, kumbaga sentro. So, nangyayari ngayon, yung dinig na dinig ko talaga, kahit natutulog na ako, yung tugtog na sa'yo. Kahapon nga, nagpapatanggap ako sa Panginoon, may kumakantang ganun doon, ang lakas-lakas. Tinodo ko nga yung namin, amplifier namin, para yung kanta namin, God will make a way, lumutang. Kasi yun yung tinuturo kong bagong song no? Tapos, ngayon, ang point, ganito mga kapatid, no? Pag sinabing mabuhay tayo sa Espiritu, minsan kasi parang napakalalim para sa atin, di ba? Yung live in the Spirit. Ay, ganun ba yun? Amen. Hallelujah. Social ka kasi, kaya hallelujah yung parang, hindi ganun. Yung bang sinabing, yung punuin mo siya, libangin mo ang isip mo, yun ang ilagay mo. Parang yung kanta na, kita niyo yung mga kanta na yon. Bakit paulit-ulit yung musika? Yung isang mayor sa amin, alam niyo, lahat ng mga tricycle, hindi naman lahat, pero ang laki ng porsyento, pinagbibilihan niya ng malaking speaker at mga amplifier. Para nga naman, habang bumabiyahe, tumutugtog. Dinig na dinig. Kasi nga, ang gusto nung mayor na yon, ang tumanim sa puso at isip ng tao, yung pangalan ng mayor. Nakita nyo, ang galing, no? Ginagamit yung media para ano? Para sakupin yung ating kaisipan. No, ang ibig ko sabihin, kung ang bawat kasalanan yung negative, no, lalabanan talaga natin. Kung yan, naiinis yan, alam mo, nakakainis yung mukha ng babae ng kung nakakaasa yung pilip mata niya, grabe. Ngayon, kung pinagbibigyan mo ng pinagbibigyan, ganun talaga. Di ba? Pero kung halimbawa, naisip mo, naku, nakakainis naman yung ay, teka, Lord, sorry po. Panginoon, alam ko, mahal mo ang bawat tao. Dapat ganun. Yun yung ibig sabihin ng mabuhay. Okay? Na yung pinupuno mong isipin mo, nililibang mo siya, pinapalitan mo yung mga negative, at nililibang mo na siya hanggang sa malibang na siya. Napansin ko, ang katawan ng tao at ang utak ng tao, mga kapatid, madaling sanayin. Okay? Kaya kita nyo, kapag kasalanan pinagbigyan, masasanay sa kasalanan. Kapag hindi ka nagde-devotion, nako, pag nasanay yan, hindi ka na magde-devotion. Di ba? Kasi nga, ang katangian nito masasanay kung ang sanayin natin, mga mabubuti at mga maayos na bagay, kita nyo, ang resulta natin, alam mo, nakaka-bless naman si kasi nasanay Di ba? Okay, yun yung number 4, lumakad ng may kapangyarihan ng banal na espiritu. Last, okay, panghawakan ng salita ng Diyos. Kita nyo si David. Si David, pinanghawakan niya ang salita ng Diyos. Actually, hindi niya lang pinanghawakan Ginawa niya pang deklarasyon. Alam niya sa puso niya at desisyon niya, Psalms 119, verse 11, I have hidden your word in my heart, that I might not sin against you. Okay? Kita niyo ang ganda pa nga sabi sa verse 9. Sige, pakitingnan niyo. Awit 119. Awit 119, 9 to 11. Okay, pakibasa. 9. Amen. Okay, nakita nyo na? Nakita nyo si David nung panahon ng kanyang kabataan, no? Parang kayo din, di ba? Ang naging prinsipyo niya ito. Sabi dito sa English, how can a young man keep his way pure? By living according to the pocketbook. Tama? Diba? Baka mas lamang pa pocketbook sa inyo kaysa sa Bible, ha? Baka mamaya mas lamang pa sa inyo ang internet kaysa sa Bible. Pero kita nyo, alam ni David Now, si David, bagamat maraming mga failures, tinawag na pinakamalapit sa puso ng Lord. Okay? Bakit? Kasi yung pananaw niya. Ano yung pananaw niya? Yung salita ng Diyos. Okay? Pwede pa pray tayo sandali. Panginoon,
Hayaan mo po na ang bagong buhay na taglay namin, itong mga pinag-usapan namin ay maging dahilan kung bakit maging matatag kami, Panginoon. Lord, dala-dala namin yung vision ng campus, dala-dala namin, Panginoon, na yung training na ito. Subalit kung maigagratify namin, Panginoon, ng kasalanan, hindi kami kasusumpungan ng kalakasan. Sabi nga ni Pastor Arn kanina, ang idinidisplay namin yung kahinaan, kaya hindi na kami makaka-encourage ng iba pa. Tulungan nyo nga po kami, Panginoon, na ang ma-display po namin yung paglaban, Panginoon, yung pakikibaka namin sa kasalanan. At naniniwala kami, Panginoon, kapag magtatapos na ang pakikibaka, kapag pinupuno namin ng salita ng Diyos, ang ginagawa lamang namin, ine-enjoy lamang namin ang Christian life. Pero sa panahong nag-gratify, doon nagkakaroon ng labanan ng World War II sa buhay po namin bilang mga Kristiyano. Lord, marami pong salamat. Ipinagkakatiwala ko sa iyong buhay ng bawat kabataan na ito. At dalangin po namin, Ama, na ma-identify at makita namin kung ano yung mga dapat na bigyan namin ng pansin upang lalo kaming tumatag sa buhay mananampalataya. Ito po'y panalangin namin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Okay?